Ngayon pong ating Ebanghelyo ay sabi nga po natin ay malambot na mga pananalita ang ginamit, no? Yung salitang kawawa ka. Yung original ay conclusion po ay nagpapahayag ng alin, sawing palad ka. Ilang ngayong panahon na ito, no? Kapag sinabi kong kawawa ka, hindi natin masyadong ramdam, no? Yung sawing palad ka, bahagi ho, no? Bakit o mas matindi yung sawing palad? Kasi ito ay may kakibat na panunumbat, sumpa, no? Kung makikita mo natin ang Ebanghelyo ay binubuo ng pagpapala at sumpa, no? Well, bahagi ho, no? Bagamat ang binibigyan natin higit ay yung pagpapala o yung tinatawag natin sa aba, aba o tawag na nga rin natin ay sawing palad. Pero dito yung binahagi ho na narinig natin ngayon sa Ebanghelyo na ito na nakatutok sa tatlong bayan. Anong bayan dito? Tiro at Sidon at Capernaum. Yung Tiro at Sidon, sabi nga po rito yun, ito yung maraming panahon na ginugol ni Jesus. Pero hindi sila nanalig kay Jesus. Mas maraming panahon na ginugol si Jesus kaysa sa mga lugar na katulad po ng ibinahagi sa banal na kasulatan. Ano ito? Sorry. Yung Corazin at Bethsaida. Yung po palang mas kawawa ito, Corazin at Bethsaida. Kasi kung mas panahon na inilagay ni Jesus kaysa sa Tiro at Sidon, mas nagbago pa ang mga taga-Tiro at Sidon kaysa sa mga taga-Corazin at Bethsaida. Lalo-lalo sa Capernaum. Kasi kung mapapansin po natin, yung Capernaum, alin, ito yung kung tawagin natin ay lugar na pinagtigilan na Jesus noong panahon ng kanyang public ministry. No? Kung tawagin na po natin ay dito nakalagay yung kanyang headquarters, no? Sa Capernaum. Kaya po kung pupunta kayo sa Capernaum, no? Nakalagay ito may alin, yung town of Jesus Christ. Kasi nga, doon siya tumira for 3 years yung kanyang public ministry. So, anong sinabi naman dito pa sa Capernaum, no? Nais mong maging mataas hanggang sa langit. Ang namayani naman sa kanya ay kayabangan, no? Hindi pa rin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ano yung paanyaya na pinamanig niya, no? Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsuko sa akin. Ito yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad. So, nung panahon na yun, napakabigat yung tinatawag natin representation. Ibig sabihin, kung hindi nakinig kay Jesus, hindi nakinig sa mga alagad, hindi ito nakikinig sa Amang nasa langit. No? Kaya itinuring silang kawawa, sawing palad, aba, or
kung mas gusto natin yung mas matigas na pananalita, ay yung tinatawag natin sinumpa. Kaya sabi nga po natin, na medyo inaalis natin yung ganong klase ng pananalita kasi nga yung ating pananampalataya ay hindi dapat nadadaan sa takot. Yung pagtugon natin kay Jesus ay hindi dapat gawa ng takot. Katulad na rin bawa ng alin, noong mga ginagawag natin ng mga pamahingin. Tayo ang pamahingin tayo eh. Pero ibig sabihin, yung pamahingin ay alin, ay out of fear, gawa ng takot. Gagawin mo yan kasi pag hindi mo ginawa, ganito ang mangyari. Ganun ang pagkilos. Pero ang pagkilos natin sa pagsunod ng Diyos ay hindi gawa sana ng takot. Pero gawa ng alin? Gawa ng pag-ibig. Kasi yun ang pinaka-punot dulo ng pagpapahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Out of love. Hindi out of fear. Pero isang realidad na makita po natin, kahit na po sa lumang tipan, ay pinapaalala sa atin ang puro may kapal, na kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, mapapahamak tayo. Yun yung binibigyan natin ng pagpapahalaga sa tinatawag natin epekto ng kasalanang mana. No? Kapahamakan at kamatayan. Bakit? Gawa ng pagsuway natin sa kalooban ng ating Diyos. Pero sana, sabi nga po natin, nung yun ay isang realidad, na huwag natin kalimutan. No? Kasi yun ang isang turo ng kasalanan. No? Pero sana, ang pagkilos natin ay isang pagkilos na mas malalim na pagtugon, hindi gawa ng takot. Kasi sigurado naman yan. Na kapag kailang gumawa ka ng masama, may kaakibat na kapahamakan. Yun yung turo natin na binibigyan ng pansin kung sa tinatawag natin katarungan ng Diyos. Pero sabi nga po natin, sana makita natin na yung alin, yung mga pagkalataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin. Kasi isang pagpapala yun eh. Pero yung pagtugon natin sa kagandahan loob ng Diyos ay sana yun maging bahagi na nagmumula sa Kanyang pag-ibig. Kasi kung naiintindihan natin ang pagkilos ng Diyos at naiintindihan natin yung misteryo ng Kanyang pagliligtas, makikita natin na ito'y ay hinuhubog mula sa pag-ibig ng Diyos. At yun po nawa yung paghuhugutan din natin ng pagkilos. Bakit tayo tutugon sa panawagan ng buong may kapal? Kasi naramdaman natin yung kanyang pag-ibig. Naintindihan natin yung kanyang paanyaya na ang dulot na Jesus ay pagliligtas, gawa ng pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Nanais na tayong huwag magdusa, bagkos magkamit ng kaligtasan. At itong pag-ibig na ito, ang siya magbigay sa atin ng lakas upang sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Versus na sumunod ka nga sa kalooban ng Diyos, pero gawa ng takot. Maliligtas ka ba nun? Hindi. Kasi takot eh. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung pananampalataya natin. Kaya pinagbabawal yung pamahiin. Kasi yung pamahiin ay binabalot nun saan? Sa takot. Huwag mong gagawin ito. Huwag kang magpapakasal kapag tawag dito, kapag within the same year. Ang tawag na natin doon,
sukob sa taon. Bakit? Kapag nagpakasal ka, nagsukob sa taon, anong mangyayari? May masamang mangyayari. No? So out of it, no? Hindi out of love. No? Yung bahagi. No? Pero, ano yung pagsunod? Susunod ka, may pagsunod. Kaya lang, yung pamantayan, hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Hindi para tayo matakot. At kung ang pagsunod natin ay gawa pa rin ng takot, hindi yun ang pagayan na ipinahayag ng Purong Kapal. Ang pagayan ng Purong Kapal ay dapat hinuhugot natin yan saan? Gawa ng naramdaman natin ang kanyang walang hanggang awa at pagbabatawad. Saan? Dito, no? Yung simbolo ng krus na ipinapahayag sa atin. No? Kaya sinabi nga siya, huwag kang magkasala. Hawapahamak ka. Bakit? Hindi tayo para tinatakot. Kasi mahal niya tayo. No? Kaya yun sana po yung makita ko natin na pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya kahit na yung pananalita na ginamit na Jesus ay malumanay, no? Kawawa ka, Corazon. Kawawa ka, Bethsaida. So bahagi na ipinapaalala yung pagtugon na sila ay magbago. Pero sana hindi nila makita ito. Simple, gawa ng takot. Ngunit gawa ng alin. Nung walang hanggang paanyaya ng Diyos na magdulot sa kanila ng kaligtasan kasi inilaanan sila ni Jesus ng panahon ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas at ng panahon para mapagaling ang mga may sakit at mga may karamdaman.